Heavenly Father, Lord, bless us with your word. Thank you all for all those things na narinig namin, awitin, mga testimony. Kayo lang, Lord, ang nag-glorify. At guide niyo po ako as the preacher this afternoon. Kayo po ang magabay sa akin bilang mangangaral na yung salita. At tulungan niyo po kami na may matutunan kami sa lahat ng bagay naming mapag-aralan this afternoon. And after all, kung anong matutunan namin ay ma-apply namin sa aming buhay. And kayo po nawa mag-glorify kung anong ma-apply namin. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay magsiupo na. So dyan sa verse na yan, clear po mga kapatid na meron pong inordina ang Panginoon. Nasa panahon natin ngayon, gaya na sabi ng ating mga kapatid kanina, kung paano sila na-bless sa Panginoon. May mga testimony kanina kung paano sila eager to share God's Word. Bakit mo kapatid? Gaya ng isang tao na siya ay itinalaga ng Diyos na maging mangangaral at nagsasabi siya ng katotohanan. Kaya hindi mapigilan ng isang teacher kanina, teacher si Sister Maricel, may mga estudyante siya na i-share niya ang katotohanan dahil ganun din ang pattern ni Apostle Paul ng buhay. Nagsasalita siya na hindi nagsisinungaling. Amen? Totoo po ang mga sinasabi ng ating apostol. Totoo po ang ating mga tinestify. Kasi sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 1, look at sa kanyang testimony, verse number 12. Verse number 12. Sabi ng Bible, I thank Jesus Christ our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, ano po ba ang buhay niya dati? Verse 13. Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in... So, ignorante pa tayo. So, kayo po ba ay, alam niyo po ba, pag kayo ay mamatay, siguradong langit po kayo? 100%? So, kung hindi niyo alam, it is a part of you, may parte sa buhay mo na hindi mo pa alam. Because, ignorance something that you don't know. Di ba? Kaya nga, pag sinabing, alam mo ba yan? Ay, hindi ko pa alam yan. So, that means you are ignorant on that part. Kasi hindi mo pa alam eh. So, kaya ako dati, nung tinanong ako, hindi ko po alam talaga. Kasi una, hindi ako nagbabasa ng Bible. Amen? Sino sa inyo nagbabasa ng Bible dati? Hindi masyado, ha? Ngayon, nagsastruggle nga kayo, Kristiyano na kayo, minsan nga lang basa ng Bible, sobrang busy natin, di ba? Pero ang ibig sabihin, pasalamat tayo sa Panginoon na nagbibigay siya ng messenger para tayo'y makaalam sa salita niya. Kasi dahil tayo po'y wala pang idea, ignorante pa tayo dati, ganon din si Apostol Pablo dati, ignorante pa siya. Kaya ginagawa niya mga bagay na akala niya tama. No? So, kaya minsan sa buhay natin, i-check natin kung talagang totoo ba na may knowledge na tayo. Amen? So, are you saved? 100% po ba na kayo po pag mamatay, langit na kayo? So, you are not ignorant in that part. But kung hindi pa sure, sana, sabi ng verse 14, the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, saan? Which is in Christ Jesus. So ito pang dinagdag ni Apostol Pablo, kung hindi mo pa alam kung mamatay ka ay langit ba o impyerno, wala kang idea, ito yung gusto ni Pablo sa kanyang testimony, malaman nating lahat. This is a faithful saying. Ano ang kasabihan? Saying is a kasabihan. Verse number 15, and worthy of all acceptation, at dapat itong tanggapin sa bawat isa na makikinig, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So si Apostle Paul, he is not just the spokesperson in our time. Sinabi pa niya, verse number 16, look at, howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long-suffering. Hindi lang siya spokesperson na sinabi ko kanina, next expression na sinabi ng Bible, for a pattern to them. So si Apostle Paul pala ay pattern, hindi lang spokesperson. Okay, Ted, ano nga yung message kanina? Si Apostle Paul is a spokesperson. Itinalaga ng Diyos na magbigay ng message. Anong message po niya? Patungkol sa biyaya ng Panginoon. Ngayon naman, hindi lang spokesperson na magbibigay siya ng mensahe patungkol sa kaligtasan para tayo hindi na mangamba at maimpyerno, bagkos
tayo po ay may buhay na kung saan pattern po ang buhay ni Pablo sa atin. Amen? So, tingnan niyo po yung mga reference dito sa Bible, dito sa maraming mga reference sa patungkol sa buhay ni Apostol Pablo. 50 reference about his life. Buong libro ng sa kanyang hindi naman kasali ang Book of Acts, pero masali na rin dahil may mga listahan naman patungkol sa buhay niya. Pero most of the time, nagsishare siya sa kanyang buhay, patungkol sa kanyang buhay, sa kanyang epistle. No? Sa kanyang epistle. Kaya dito tayo sa buhay ni Apostol Pablo, sa 50 verses about his life. No? Makita natin sa Acts chapter 9, verse 15. Doon tayo mag-una. So may mga verses sa Bible, sa Acts, na ang tinutukoy ang buhay niya. Acts 9 verse 15. Anong sabi ng Bible? Siya yung pattern natin. Verse 15, sabi ng Bible, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles, kings, and the children of Israel." So ano po ang buhay ni Pablo? Siya po ay chosen vessel. So makita natin dito, chosen vessel. So kung siya ay chosen vessel, ano yung vessel? Sisidlan. Pag yan ay sisidlan, may ipapasok diyan. Kung ikaw, mga kapatid, muna, ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay vessel na kung saan may Kristo? May sisidlan ang nasa loob si Kristo? Paano napapunta si Kristo sa iyo kung sisidlan ka? Diba, yung mga basketball player nito, alam ko na tinitrain ni Brother Tim to, ang bola na walang hangin, hindi mag-dribble yun, di ba? So, kailangan mong sisidla. A ball is a vessel, pero ang loob doon, hangin. Diba ka nyo? So, kung walang hangin na ilagay doon, hindi siya mag-dribble, wala siyang gamit, di ba? Wala. Either useless siya, hindi pwedeng gamitin sa laro. So, ang buhay mo, kung ikaw ay bola or vessel, pero wala kang loob na nilagay doon, hindi ka magagamit. Unang-una, hindi ka mapunta ka ng langit kasi una, wala kang Kristo. Paano ba si Kristo napunta sa iyo? Look at sa Ephesians 1 verse 13. Merong sealing of the Spirit na nangyari bago siya napunta doon. Kaya nga tinawag siyang chosen vessel. Bakit? Si Kristo ay nasa kanya na eh. Si Apostle Pablo. Pattern dapat natin siya. Hindi po naligtas si Apostle Paul dahil mabait siya, kundi may pumasok sa kanya na espiritu at siniliwan siya. Verse 13. Anong sabi ng Bible? "In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, and the gospel of your..." Yan. "In whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise." At siya na ngayon ang nananahan sa iyo, siniliwan ka na ng banal na espiritu, at ang espiritu ng anak din niya, Galatians 4 verse 6, look at, nung ikaw ay nanampalataya sa Ebanghelyo, ikaw ay nakakinig, at nung nakinig ka, ikaw ay nanampalataya, anong nangyari sa Galatians chapter 4? Nawala ko. Galatians chapter 4 verse number 6. Ano sabi ng Bible? "And because your sons, God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father." So, ito nangyari, there is the message. Bago ka nagkaroon ng laman ng vessel, una, meron yung Bible. May Bible muna. Yung Bible, dinala ng preacher. Yung preacher nag-preach. Okay? Yung preacher nag-preach, ang sinner nakinig. Nakinig. Ano yung Bible? Word of God. Si Jesus Christ yon. Nagsalita siya. Words niya, audible, hindi written word. "I am Jesus," sabi ni Kristo kay Paul. Then, once na na-save na siya, he became a preacher. Sabi niya, punta ka doon, gamitin kita. I will use you as my chosen vessel. Then after that, he preached in the synagogue. Di ba? Alam mo yun? Then after that, nakinig yung mga sinner. Hindi lang siya nagiging kaaway ng Diyos. After nung na-save siya, hindi na siya kaaway. Vessel na siya. No? Nung nakinig ang mga tao, ang mga sinner ay they heard a message. Anong message nila? Gospel. Nung nag-inig sila, anong response? Believe. Diba? Pag after na nag-believe, anong resulta? Sealed, then saved. So yun ang save,
then assured. No, anong verse sa sealed? Yung Ephesians 1:13. Ano ang verse ng saved? 1 Corinthians 1:21. Look at. Ang sealed, Ephesians 1:13. Ikaw ay sinilyuhan na. Pag siliuhan ka ng isang bagay, secured ka. Parang isang cellphone, isang product, don't accept if seal is broken. Pag sinabing silyo, identify ka na. Gaya ng isang mga bakero or nag-aalaga ng baka, hindi pwedeng hindi lagyan ng mga tatak yun dahil magkahalo-halo, lalo na kung sobrang dami. So kung ikaw ay silyado ka na, identified ka na sa isang nagsilyo. Sino nagsilyo sa atin? Ang masamang espiritu o banal na espiritu? Ang banal na espiritu. Kasi hindi ka na mapaangkin ng diablo. Sinong aangkin sa'yo? Si Holy Spirit. At kung sino ang may-ari, siya ang gagamit. Amen? At next naman, kapatid, ay 1 Corinthians 1:21. Ano sabi ng Bible? It is the foolishness of preaching to save them that believe. So after you believe, anong sabi sa'yo? To save them that believe. Kung nag-believe ka, saved ka. Amen? Kung nag-believe ka, sealed ka. Kanya po, are you saved? If you are not yet saved, believe the gospel. Anong gospel na dapat mong marinig? 1 Corinthians 15 verses 1 to 4. Basahin nga natin para kayo po ay ma-remind uli. Yun ang ating pattern. Gusto niya na maging ganun din tayo. Pattern tayo na tayo vessel din. To bear the name of Christ. Paano napapunta si Kristo sa buhay natin? And we called ourselves a saved Christian noong time na nakinig tayo ng gospel. No? Somebody tell us a good news, a gospel, na pwede palang mapunta tayo sa langit, hindi dahil mabait tayo. Kundi, sabi ng Bible, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So, dineclare ko sa inyo yung gospel muli, which I preach unto you, which also you have received. So, ang good news pala, ikaw na mananampalataya, ikaw ay makasalanan dati nung nag-believe ka, saint. Saint. May saint pa. 1 Corinthians chapter 1, verse number 1. Dito. So kung ikaw ay nanampalataya bilang sinner, sabi ng Bible, ikaw ay tumanggap nito. Nung nag-receive ka, paano mo tinanggap na si President Marcos ang presidente ngayon? Nung ikaw ay nakakinig ng news, tapos dineclare ng COMELEC. Sinabi na Commission on Election na nanalo po si Mr. So-and-so or si President so-and-so. Nanaywala ko ba kayo na nanalo si President? Of course. Bakit? Valid yung news, di ba? Hindi naman fake news yon. At umuupo na nga siya ngayon, even today. Ang ibig sabihin nito, Ted, paano laman natin na save tayo? Kasi natanggap natin dito sa salita ng Diyos. Amen? We receive a good news from our spokesperson na biyaya lang ang kaligtasan dahil, ito, verse number 2, by which also ye are saved. So, na-saved ka by hearing and believing the gospel. Nakinig ka at nanampalataya ka. After you heard and believed, you were saved. You became saved person. Verse number 2, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Sana po hindi vain kayong nanampalataya, bagkos kayo tunay na nanampalataya kay Kristo talaga. Amen? Sana genuine po, tunay at totoo, hindi po ito biro lang or napilitan. Verse 3, ano po ang laman ng inyong sinampalatayaan? For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So, ano po ang basis ng iyong panampalataya? Bible. Amen? Bakit ka saved? According sa Scripture. Amen? According sa Bible, hindi ka saved dahil pinilit ka lang, saved ka na. So, hindi, saved ka na, sabi ko eh. Hindi pwede yun. Amen? Huwag mong pilitin kung hindi pa niya naintindihan. Amen? Please read the Bible sa bahay niyo para malaman ng anak niyo. At sabihin mo, anak, pag mamatay ka, saan ka pupunta? Aba, hindi ko alam, mama. Ikaw. O, baka ganuhin ka sa anak mo. So, read the Bible. Amen? Kasi yun lang ang basis para panghawakan niya. Ano, 2 Timothy, tingnan. Verse number 15, 3. 2 Timothy 3:15, look at. Kaya the Bible is very important in our home because that's the foundation of every family. You know, nakunog kami ng movie ni Brother Joey.
KJV, the book that changed the world. Alam mo yung nangyari? Bro, yung pinakadulo nun, walang nakitang monument doon sa England, even today, sa monument ni King James. Meron doon sculpture, hindi tinapos. Pinahiga lang yung isang sculpture na sinimulan, pero hindi tinapos. Kahoy lang siya na tumba. Ang isang sculpture na yon, inattempt lang niyang ayusin, pero wala. Natumba lang siya, hiniga lang siya, pero yung mga sculpture ng papa niya, auntie niya, mama niya, sobrang ganda. Sobrang ganda talagang ang relics niya, may salamin pa. Alam mo yung mukha mo, hindi pa usong camera dati or cellphone. Talagang sculpture lang, yung magaling sila mag-mold. Pero si King James, wala. Alam mo kung saan ang monument niya? Nasa bahay mo, nasa kamay mo ngayon. King James Bible. Yun yung monument niya. Humble person. Yan, a humble person. Kaya God use him. Kaya sabi ng Bible, gusto kasi ang heart's desire niya sa movie na yon, na lahat ng tao makaintindi sa Bible. Hindi lang king, hindi lang bishop, hindi lang yung mga bihasa sa mga English or, kasi English pa dati, mga talagang mga Shakespeare na English. Ayaw niya yon, gusto niya bawat farmer makaintindi. Kaya praise God, even in this 2024, buhay na buhay pa rin itong English natin. Amen? At pure Bible. Sabi ng Bible, verse 15, and brought from a child that was known the Holy Scripture. So, ito pa rin ang basis natin, the Holy Scripture. Kung wala yung Holy Scripture, mabatid, at tayo lang po ang palaging in-remind ng bawat pamilya ay may dalawang Bible. Sa ibang religion, bawal ang Bible. Imagine nyo po, bawal ang Bible sa kanila. Bawal ang pastor lang dapat ang mag-amen, pastor lang magbasa dito. Hindi pwede sa atin yon. Nagagalit na ako nga eh. No? Na minsan kayo, hindi kayo nagdadala ng notebook at Bible, di ba? Bakit? Paano na kung mamatay ako? Paano nang marilay ko na heritage? Amen? So, up to teach nga eh, up to war, di ba? Ang war natin is taught. O, paano natin maturuan yung mga ginawa ni Brother Bernie kung ako lang ang may hawak, di ba? Kaya, praise God, we have a liberty in this province, in our country. Pasalamat kayo na kayo ay Pilipino. Amen? Dahil freedom pa, may freedom pa tayo mag-open ng Bible sa ating country. So sabi ng Bible, and that from a child there was known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So yung gospel na yan, yun ang ating object of our faith. No? So, ikaw na sinner, either anumang ages, whatever ages, nasa age of accountability ka na, kaya magsimula yan, kailan? From a child. No? Kailan masave ang bata? Depende kung kailan niya maintindihan at mahawakan yung tama at mali. Amen? He can handle, he can reason with you. So, kaya si Joboy talagang nire-remind ko palagi, in-examine ko, ano ba Joboy? Kuya Joboy, Brother Joboy, are you saved? Ginaganon ko talaga. Kasi baka kahapon nag-oo lang, pero hindi pa niya ma-reason out. Kaya one key for you, ang children nyo maka-reason out from the scripture. Alam nyo, sabi ng Isaiah chapter 1 verse number 18, look at, practical thought po ito sa reasoning, tamang reasoning na ikaw ay saved. Kaya nyo bang i-reason out na kayo ay saved? Amen? Can you reason out that you're saved? Use the Bible. Amen? Get a Bible, have a copy with the Bible. Kung walang Bible yung mga bisita natin, bro, bigyan natin ng mga ganito. May Bible dito. Pwede. Pero wala lang, ayan. Wala lang to Isaiah. New Testament lang yan. Verse number 18, sabi ng Bible, come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Pero sa kanila, obedient and willingness. Tingnan nyo, verse number 19. If you be willing and obedient. Kaya ma-appreciate mo na ang right division of the scripture. Bakit? Kasi, tinutumbok niya palagi kung anong programa. Pero kinuha nating thought na kaya ko bang mag-reason out na saved ka? Sabi ng Bible, come now, let us reason together. Let us reason together. Parang, pastor, hindi kaya kong masave. Bakit? Ang sama kong tao. I could give you the Bible that kahit madumi ka pa, there is a man na mas madumi pa sa'yo. Sino yun? Apostle Paul. Sabi ng Bible, Christ came into the world to save sinners, of whom I am the chief.
O, sino pang mas chief dito kay Apostle Paul? Sino sa inyong pumuntay ng tao? Wala pa, di ba? Dito sa ating kuwan, wala pa. Pero mas worse pa ito si Apostle Paul sa lahat ng killer. Pero niligtas ba siya ng Diyos? Kaya ba siya iligtas? Kaya. Bakit? Ang soul winner sa kanya, si Jesus mismo. Words mismo niya. At sabi niya, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, sino ka ba? Grabe ang kaaway. Oh. Sino ka ba? Alam mo yung gano'n? Who art thou, Lord? Oh. Sabi niya, ako si Jesus Christ, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. Nung nalaman niya na there is a gospel, anong gospel na nakapag-save sa kanya? Anong gospel ang nakapag-save kay Apostle Paul? Ha? Ano nga yung tinuro ko sa inyo? Anong gospel ang nakapag-save ni Paul? Kasi pattern siya, pero hindi ibig sabihin na pattern na, ang practical thought na pattern ko is yung may sisidlan, may pupuntang Kristo sa buhay mo. Ang nakapag-save na gospel ni Paul is, yon. So, ang kaharap na niya ay king. Oh, king ang kaharap niya. Misaya nga eh. King ang kaharap niya. Kasi kung paano siya na-save, doon din siya mag-preach. Pero nung nabigyan na siya ng revelation, look at sa Acts chapter 19. Acts chapter 19 man, Acts chapter 9, verse 22. Ano po ang nakapagligtas sa iyo, immediately, yun din i-preach mo. Verse number 22. Pero ang kanyang audience, Hudyo. Verse 22, but Saul increased the more in strength and confounded the Jews. So, hindi po Gentile ang kanyang audience. In the first preaching that Paul got saved. Sino po ang nakinig sa kanya? Hintil o Hudyo? Hudyo po. Kaya sabi ng Bible, para malaman natin ang right division na tama, pag Hudyo ang kaharap ni Apostle Paul, ano ang i-prove niya? That Jesus, verse 20 muna, Jesus or Paul preached that Christ in the synagogue that He is the Son of God. Then jump to verse 22. And he said, proving that this is the very Christ. Kaya ang preaching niya is based on kailan siya na-save o paano siya na-save. Pero ang tanong, Pastor, tayo hintil, mag-preach pa ba siya ng Jesus is the very Christ, the Son of God, the Messiah of Israel? Hindi po. Ang preaching niya, ano yon? Christ died for our sins according to the Scripture, and that He was buried, and the third day He rose again according to the Scripture. Pag Gentile po ang audience niya. Okay, amen? Pero after all, nung tapos na po siya sa Acts 28, look at Acts 28, verse number 28. Tapos na po siyang nangaral sa mga Hudyo, nag-reach out na siya, re-offering ng kanyang their king is the hope of Israel, pero ayaw pa rin ng mga Hudyo. They rejected the message of Paul bilang preacher para sa kanila, kasi nilikom siya, ginather niya yung mga Hudyo sa verse number 20, Acts 28 verse 20, for this cause therefore I have called you, for to see you and to speak with you, because for that hope of Israel I am bound with this chain. And they said unto him, we neither receive letters out of Judea concerning thee, neither any of the brethren that came showed or spake any harm of thee. But we desire to hear of thee, what thinkest thou? For as concerning the sect, we know that everywhere it is spoken against. And when they had appointed him a day, there came many to him in his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses. Pag Diyos ang kausap, kasi ito, chosen vessel na, to bear my name before the Jews, Gentiles, and kings. Tatlo ang audience niya dito. Yung sinabi ng Acts chapter 9, verse number 15, yung kanina. Yung vessel na yon, magdala siya ng pangalan sa mga Israelites, sa Gentiles, and the kings. So lahat na, pero inuna po niya, my heart's desire, sana masave ang Jews. Di ba? Romans 10:1. Hindi niya pinabayaan na maiwan sa ere ang ilang kanyang mga bayan. Kaya ang kanyang reasoning, pag Jew ang kausap niya, ano ang reasoning niya? Out of the books of Moses. So, hindi pwede na magharap ka sa mga Hudyo tapos hindi ka mag-quote ng books of Moses. So, he reasoned out of the book of Moses and he reasoned out of the book of the prophets from morning to evening. Yan po, Ted. Ganon ka tindi magturo si Apostle Paul. Hindi ko alam kung paano siya mag-break, inom ng tubig, pakanta saglit ka bro,
Brother Eutychus, pakanta ka nga ikaw, or something like that. Hindi natin alam kung paano ang sequence ni Paul magturo. Pero grabe siya magturo. Dedicated vessel. Anong brand, Brother Tim, ang pinaka magandang bola na kahit isang taon pa hindi masisira? Spalding. Diba? O, ang tawag doon, depende sa klaseng vessel. Ang tanong sa inyo, kaya nyo bang magpagamit sa Panginoon? Are you willing to be used by God? A vessel is sisidlan, a tool na gagamitin para doon ang pangalan niya. He is a pattern. And we also like Paul. Amen? Gamitin natin ang ating katawan, amen, para ma-glorify ang Panginoon. Amen? Matulungan ang mga kapatid. Ito, kapatid niya ito, yung mga Israelites. Matulungan nawa sila, pero nagpatulong ba sila? Verse 24. And some believed the things which were spoken, and some believed not. Yung nag-believe, nakatulong sa kanila. Pero yung hindi nag-believe, hindi. Kaya tuloy ka lang, sister. Tuloy ka lang. Kasi maraming natutulungan. Tuloy ka lang, bro. Mag-preach. Tuloy ka lang kung saan ka ngayon. Sa Manila. Tuloy ka lang, Sister Mercy, kung saan man tindahan mo. Brother, mga customer. Tuloy lang kayo kung sinong mga estudyante nyo, brad. Amen? Makinig man sila at hindi, at least sinabi nyo. Amen? You allow yourself to be a vessel. Amen? Na, Lord, tulungan nyo ako na maging good vessel. Amen? Na maggamit at sana kayo po ang magiging mag-prepare sa akin. Diba? So, mga young people, ayan, mga ladies ito, mga malaki na si JL, mulitaw na. Si Joboy, baka pagka ilang years na, malaki na, di ba? So, you prepare yourself to be a good husband someday. Di ba? Hindi lang ka save na binata. No, pag iyang binata ka, maghanda ka, hindi ka pwede bro, nasa likod, mag-shoota-shoota na wala ka pa ng trabaho, shoota-shoota ka na. Di ba, bro? No, nasa likod. Di ba? So you prepare yourself to be a good son. May papa ka, di ba? May mama. Sabihin mo na, Papa, Mama, mag-aral ako. Pagkatapos, Mama, Papa, magtrabaho ako. Pagkatapos, tutulong ako sa iyo. Ganun dapat. Hindi yung, asa na yung anak ko? Hindi na marunong mahugas ng plato. O, di ba? So, hindi na maganda. Hindi magandang vessel. Di ba? Parang bola nga, flat yun. Ha? Yun ang point ko. Parang bola na walang hangin. Paano niya madribble walang hangin? So, sana si Kristo ang iyong nasa loob para kagamit-gamit ka. Para talagang ganda ng paggagamit mo, masayang-masaya ang Panginoon. Pero sa atin na nagpagamit, kung may maniwala at hindi, huwag kayong mag-alala. Amen? Si Paul na nagpagamit, na-discourage po ba siya? Nung siya po ay nakadinig, Paul, ayaw namin dyan. Na-discourage po ba siya? Hindi po. Tuloy pa rin siya at sinabi pa nga niya, verse number 28, sabi niya, kahit makinig makayo't hindi, sabihin ko sa inyo, kung kayo'y hindi makinig lahat, kasi gusto ko sanang makinig kayo at maniwala kayo sa ating hari, which is the hope of Israel. Be it known therefore unto you, verse 28, sentence ni Paul, that the salvation of God is sent unto the Gentiles and they will hear it. Tayo na mga Gentiles naman, nakapakinig dito, vessel din tayo. Amen? At kung mga hintil, mga kapitbahay natin, hindi makinig, huwag kayong mag-alala. Tuloy pa rin, bro, Bernie, preach pa rin. Kahit pa man, lusubin tayo ng mga ministro dito. Kahit parang budiga yung ating, ang sa kanila, ang ganda ng church building nila, di ba? Wala tayong problema doon, hindi tayo, church natin, hindi building. Amen? Pero, imagine nyo po, sa Churches of Light Faith, parang wala pa akong kilalang nag-aircon. Oo nga, wala pa, pero may air continuous. Ayan, may air continuous kasi malamig naman sa lipa. Pero sa Churches of Light Faith na ganito, meron ata. No, meron. Pero ang ibig sabihin, ganun ka-bless na ating building. Amen? Ganun ka-bless na. Magpagamit pa tayo lalo sa Panginoon. Amen? Hindi dahil may mga bagay na ito, kundi dahil binigyan tayo ng katotohanan na si Paul pala ay pattern po natin. Amen? He is the pattern of all those things na binigay ng Panginoon. Hindi lang siya pattern to preach and to share kung anong shinare niya, i-share din natin, kundi pattern din siya sa suffering. Look at 1 Corinthians chapter 12. Okay? At chapter 2. Corinthians ba? 1 Timothy chapter 2. Sabi ni Paul sa kanyang sulat, konti lang ating points ngayon kasi sobrang dami to I-series na lang natin to sa Sunday afternoon, yung life of Paul.
Okay, sabi niya 1 Timothy chapter 2, verse number second pala, not first, okay? Yung sabi niya, yea, live that godly in Christ shall suffer persecution. Back to verse 10. Bago sa verse 12, verse 10 muna. But thou hast fully known my doctrine. So siya yung pattern natin sa doktrina. Amen? Si Apostle Paul, siya yung vessel na marami siyang doctrine na kapaloob sa kanya, nasa kanya ngayon. At noong binigay ni Jesus Christ sa kanya, sinulat niya ito sa mga letters niya. At sabi niya kay Timothy, Timothy, alam niyo ang doktrina ko. Alam mo, ang tanong ko sa inyo, alam niyo ba yung doktrina ni Apostle Paul? Alam ko, Pastor, pero hindi ko fully. Ayan. Iba kasi yung alam mo, you know. Iba yung you know. May exam tayo. Sabi ng mga estudyante dito, may exam tayo. Sa 1 to 10, ang score mo 3. At least you know. Di ba? Sa 1 to 10 na knowledge, 3 lang yung alam. Ayaw ng Panginoon yun. Gusto niya ng fully. Fully. Di ba? Ayan, sabi ni Paul sa kanyang Timothy, kanyang sinulatan, anong sabi niya? But thou hast fully known. So ang tanong, paano natin ma-fully known kung anong nasa vessel na ito? Kasi sisidlan nga siya eh. Lahat ng mga sa Panginoon Jesucristo, binigyan siya. At siya yung pattern natin. So paano natin malaman kung hindi natin babasahin ang kanyang sulat? Amen? Ilang beses niya nabasa ang Pauline Epistle? Ilang beses niyo na nabasa? Pastor, nahirapan nga ako, Pastor, magbasa. Tanungin mo pa akong ilan. So, kailangan nating basahin. Amen? Sabi ko kay Brother Iman, ba't sumakit yung ulo mo, bro? Sabi, yung nakaraan, hindi siya nakapunta dahil sa vertigo. Sabi ko, paano ka magbabasa? Meron ka bang light? Wala pala. So, practical advice, kung magbasa kayo ng Bible, lalo na ganito, hindi sa cellphone na, lagyan nyo ng light. Amen? Practical lang, kasi makasira sa mata yun. Amen? Pag yan ay hindi liwanag. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, paano mo malaman ang isang bagay? Basahin mo. Amen? Basahin mo. Sabi pa nga niya sa kanyang advice, give attendance to reading and exhortation. Kaya sabi ni Paul sa kanyang kay Timothy, Timothy, thou hast fully known my doctrine, my manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, and patience. Verse 11, ano pa ang gusto nating malaman na pattern tayo? Persecution. So kung anong persecution ni Paul, hindi din tayo ma-discourage kasi si Paul hanggang sa wakas siya ay nagpatuloy bilang Kristiyano. Affliction, which came unto me at Antioch, and Iconium, and Lystra, and what persecution I endured. Out of them all, the Lord delivered me. Kaya pala makapagpatuloy ka, mga kapatid, sa Panginoon bilang believer niya. Bakit, mga kapatid? Bakit makapagpatuloy ka? Bakit makapagpatuloy? Because the Lord will deliver you. So, kahit ano pang mangyari, pagbawalan ka man, bro, huwag kang sisimba doon. Dahil wala kang matutunan doon, ang doktrina mo maiba, no? Sabi ng Panginoon, God will deliver you out of all those persecution. Verse 12, yea, all that will godly in Christ shall suffer persecution. So lahat ng mga sumusunod sa mga manner at doctrine na binigay ng Panginoon, very clear ang doctrine ni Apostle Paul. Anong doctrine? The mystery. Amen? Lahat ng mga tao na ayaw doon, ang nangyari ay sila po ay minarkahan. Look at Romans chapter 16. Romans chapter 16. Okay, Romans chapter 16, verse number 17. Sabi ng Bible, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. So ano bang doctrine ni Apostle Paul na pwede mong panghawakan at i-avoid mo yung iba na hindi pwede? Ano? Pag magturo na yan na kakaibang doctrine. Pag sinabing, ikaw ay maniwala at kung hindi ka magpatuloy hanggang wakas, hindi ka ligtas. So anong doktrin yon? Saan yon ilagay? Maniwala ka, pero magpatuloy ka hanggang wakas para ikaw ay maligtas. Anong doktrin yon, Brad? Grace ba yon or work? So panahon yon ng tribulation. Diba? Matthew 24. So bakit? Yan, kung hindi mo alam yon, baka madala ka rin sa kanila, hindi mo mamarkahan yon. At sabi ni Pablo, markahan mo
ang mga doctrine na kung saan offend doon sa tinuro ko sa iyo na natutunan mo. Amen? So, hindi lang ito doctrine na kaligtasan, kundi doctrine sa manner of life. You know, manner of life is not hiwalay or hindi separated sa doctrine na tinatayuan mo. Bakit, mabatid? Isa sa doctrine na tinatayuan natin is the doctrine of mystery of godliness. Okay? Sampulan natin, mabatid. Tapos na tayo dito na about sa saved yan nga tao. After na malaman mo ang kaligtasan, kayo po ba ay ligtas? Sino ang nakapagligtas sa inyo? Gawa po ba nyo o gawa ni Kristo? Okay. Anong layunin? Bakit kayo niligtas? Yun yung unang doctrine na malaman nyo. Okay? Look at 1 Timothy 3:16. Okay, 1 Timothy 3:16. So ito lang ang isa sa mga bagay na dapat nating hawakan, yung tinatawag na mystery of godliness. Okay? Wala po ito sa Old Testament. Dahil sila dati, tawagin silang kingdom of priests, peculiar people. Bakit? Kasi sumusunod sila sa batas. No? Tayo po ba ay naligtas dahil sa batas? Hindi po. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, after getting saved, ito yung isa sa mga doctrine na ipamuhay natin kasi doctrine, hindi po ihiwalay sa buhay. Ang doktrina, what is a doctrine? It's a truth. What is a doctrine? It's a truth. No? What is truth? Hindi po yan hiwalay sa buhay natin, life, yung manner of life natin. Hindi ibig sabihin na save ka, pero ang buhay mo hindi save. Hindi pwede yon. Ang sabihin na dapat mapakita sa buhay mo din na meron talagang fruit. Kasi ang nakapagligtas sa'yo, yung fact of salvation. No? Kung tutusin mo din, ikaw ay naligtas dahil sa doktrina na biyaya ang kaligtasan. Amen? Hindi sa gawa. Pero, pag sinabing manner of life, ano yung Ephesians 3 verse 10 kanina? Merong ipakita ka na work. Hindi para mapunta ka ng langit, kundi yun talaga hindi pwedeng ipaghiwalay mo. Amen? Hindi pwede ipaghiwalay. Kung mahiwalay man, hindi naman kalahatan ay nagawa mo kasi may struggle naman tayo. Pero magiging question kasi sa buhay mo eh. No? Though hindi kay judge na hindi saved, pero sabi ng Bible, it must be a lifestyle ang doctrine natin. Sabi ng verse number 16. Ano sabi ng Bible? Without controversy, great is the mystery of... Ayan. Anong meaning ng godliness? Ano ba ang mystery of godliness? Ano ang foundation ng mystery of godliness? Ito yung sabi, God manifests in the flesh. So, ang mystery of godliness, itong godliness mo, Ted, yun ang doktrina na ating tayuan, godliness, makadiyos. Bakit ka makadiyos? Kayo po ba ay makadiyos? Bakit kayo makadiyos? Bakit ako makadiyos? Kasi ang Diyos pumunta sa lupa. Di ba? Nung pumunta sa lupa ang Diyos, ano nangyari? Nagiging tao. Sino siya? Si Jesus Christ. Okay? So, mystery of godliness to ha, mga bagay na hindi pinahayag sa lumang tipan. Ano po ba ang pagpunta ni Kristo sa earth? Sa prophecy? Of course, maging king. Di ba? Pero sa atin, hindi. Hindi ganun ang sinabi. Sinabi na agad, meron tayong misteryo sa pagiging makadiyos. Paano natin nakuha yung makadiyos na buhay? Dahil ang Diyos bumaba, naging tao, at ang pangalan niya ay Jesucristo, at sabi niya, justified in the Spirit, nakita sa mga anghel, at ipinangaral sa mga hintil. Ayan. Ang ibig sabihin doon, bakit ito mystery? Bakit mystery? Wala sa Old Testament na si Diyos pupunta sa earth. King dapat yon, ruler of Israel dapat yon. Unto us a child is born, unto us a son is given to be the governor of Israel. Pero kay Apostle Paul, hindi ito connected sa Old Testament. So ang sabihin pala, bakit naging mystery of godliness? Ang pagiging makadiyos, hindi ipinangaral ng lumang tipan, sa panahon lang natin ipinangaral. Bakit po? Kasi ang Diyos pumunta sa ulupa, nagkatawang tao, naging tao, ang pangalan niya, anak ng Diyos, si Jesucristo, ipinangaral sa hintil. Kayo po ba ay Hudyo? Hindi po. Hintil po tayo. Tayo ang pinag-usapan yan. At mas lalo pa, ano bang meaning ng godliness?
Okay, nandyan lang sa salita para nakuha nyo po. Okay, nandyan lang. Magulo lang ang sulat ko. Baka nalilito kayo sa kaguluhan ng salita niyan. Sige, isulat ko ulit. Yan yung salita. Anong meaning ng godliness? So, gamitin nyo yung dictionary nyo kung kaya nyo. Pero dyan lang, ilagay ko sa, dito lang ang meaning dyan. Hanapin nyo ang syllable. Godly. Ano pa? Ano pa? Aside from godly, ano pa bro? Nandiyan lang meaning sa salita. I-refine mo lang yung word o i-rewords mo lang. Good work? Hindi din. Okay na yung ganina, godly. Okay na yan. Pero yung good work, hindi. Nandiyan lang yan. Lagyan mo lang ng another letter. Kuha mo na yung meaning. Hindi nga goodness. Tama na yung godly kanina. Dagdagan mo pa ng isang letter. Or dalawang letter. Kuha mo na yung meaning. Okay? Ito yung kanya na ang para madali na lang para hindi kayo mahirapan. Yan. So, godliness is ikaw parang Diyos nga nasa lupa. Bakit? Si Kristo nasa iyo eh. Are you a Christian? So, ikaw mamuhay parang si Kristo. Kaya nga like a likeness in the likeness. So, wala yan sa Old Testament. Amen? Dito lang panahon lang ipinangaral ni Paul. Doktrina yan ng Apostle Paul. Kung yan mismo, ang doktrina na itinuro sa church na ito, mag-praise ka sa Panginoon. Amen? Bakit hindi ka tinuturuan na maging makadiyos ka dahil si pastor ay stricto, may penalty, pagalitan ka, o ano pang klaseng papahiya ka? No, hindi. Gusto ni pastor, ni-remind ka lang na ikaw ay may Diyos sa buhay mo. Amen? Mamuhay ka kung anong karakter ng Diyos. Amen? Kasi siya ay mabiyayain, siya ay maawain, ano pa? Siya ay mapayapa, ano pa? Siya ay mabuti, ano pang mga prutas ng Espiritu? Siya ay hindi napilitan, siya ay temperate, siya ay controlled, di ba? Nagpipigil, temperate, di ba? Temperate, oh. Hindi siya talagang nagagalit, na sobrang dami ng biro, hindi siya nagagalit. Ang sabihin nun, temperate. Ang ibig sabihin ng kapatid, dito lang sa panahon na ito ang doktrina na ito. Amen? Anong meaning ng godliness? That God will dwell to man and doon sa buhay mismo, yung tao na mismo, nananahan siya because of the grace of God, the sons of God came into the heart of man at naging temple ang katawan niya at pag naglakad siya sa lupa, parang Diyos. Amen? Hindi ba kayo napansin sa mga tao, pag ako dati, tinawag na akong pastor nung nalaman nila na nag-Bible na ako. Di ba bro? Bakit? Makitaan ka, para itong kakaibang tao. Hindi sasabay sa biro namin. Ano ngayon? Sino ngayong nagsabi kanina? May nagsabi sa akin kanina na dito, nag-testify na ayun, si Brother Joey ba yun? Na nung Christian ka na bro, no? Iba na ang iyong pamalakad. Yung dati na manginginom ka, mga babae, nung Bible ng hawak mo, nagsialisa na sila. Pero nung nagsabi niya, isang case na beer, di ba? Oh, dami kayong lumalapit sa iyo, pero hindi na case na beer ang dala mo, Bible na. Yung makadiyos na, kung anong mga bagay sa patungkol sa Diyos, yun ang inihain mo. Bible tayo. Wag si Elisa na, ayaw namin yan. Oh, ayaw namin matulad sa Diyos. Amen? So that is the mystery of godliness. That there is a history of mankind na ang Diyos pumunta sa lupa para tayo po mga hintil, pangaralan na ng biyaya, at kung tayo ay biyaya, ang pattern na unang nagiging ganyan ay si Apostle Paul. Kaya ang question nga bakit si Paul? Hindi ba natanong nyo? Bakit yan ang tinili ng Diyos para siya ang magiging pattern natin? Mamamatay tao yan eh. Tingin nyo, wala kayong masagot dyan. Bakit kaya? Brother August, sa tingin mo, bakit si Paul ang pinili na magiging grace preacher or preacher ng biyaya ng Panginoon? Bro, sagot ka bro. Sa tingin mo, dahil gwapo siya, Sister Baby? Kapangpanga siya? Sister Baby? Kaya, si Paul, ginamit na messenger para sa atin na pattern. Bakit kaya siya?
Yun ang i-conclude ko sa inyo ngayon bago tayo mag-end. Bakit si Paul ang ginamit ng Panginoon na magiging preacher? Pwede naman si Peter. Pwede naman si John or si James, di ba? Pwede naman. Oh. Sino pang gusto mong paborito na karakter sa Bible, bro? Pwedeng si Jude. Ayan, si Jude, may sulat din siya ng Bible. Si Luke, pwede si Luke. Doktor siya. Oh, maganda yung credential niya. Sa tingin niyo, bakit si Paul? Bakit si Paul, mga kapatid? Diyan din malalaman mo din na kahit pa man, kung sagot mo yan, bakit si Paul, malalaman mo na ang buhay mo na, bakit pa ako ganito? Si Paul nga, kinonsider niya mga bagay na hindi dapat na eh. So, kasi ganito ko siya, mga kapatid, look at sa verse number, balik tayo sa 1 Timothy chapter, binasa natin. Bakit siya pa ang pinili na magiging preacher at pattern natin? Na hindi naman siya karapat-dapat. Pero nakita natin sa verse number 16, yung sagot, verse 15 pala. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. So, sa lahat ng sinners, mga kapatid, ay siya ang pinaka. So, ang sabihin doon, siya ang pinaka. Plural yan, sinners. Sa lahat ng sinners, siya ang pinaka-chief. Kinonsider niya yan. So, sino pa ang pinaka-chief na makasalanan? Siya, ang sinabi niya mismo, ako ang pinaka-chief. Kung sino mang makasalanan na hintil dito, ako ang pinaka-worst. Amen? So, mas may worst pa ba kay Apostle Paul? Sa testimony niya, sa aking tingin, wala. Kasi siya ang nasulat sa Bible eh. Amen? Siya ang nagsulat eh. Siya ang nagsabi mismo, ang Holy Spirit inalaw, na siya ang magsabi, nga ako ang chief sa lahat sa inyo. Pero na-save siya. Amen? Nagiging pattern siya atin. Naging godly siya. Amen? Because God is the one who saved him. Jesus Christ saved him. At Jesus, because of His love, pumunta siya sa alapaap, nakipag-usap kay Pablo. At tayo din, because of the love of God, may mga pastor na nag-preach sa atin at tayo'y na-saved. Amen? May mga preacher na nag-share sa atin, mga fathers, mga mothers, or kapitbahay, sinong nagmalasakit na mangaral. At kaya sabi ko kay Brother Bernie, hindi ka nilusob. Talagang bago yun mawala, bibigyan mo na ng gospel. Kasi ayaw ng Panginoon na hindi maligtas ang tao. Amen? Kaya lahat na makausap natin, kahit sino man, God allow it kasi the goal of God, the goal of Jesus, ano yan? To save sinners. Amen? God is still saving sinners. He is still in the business of reconciling the world unto Himself. Don't condemn people. Amen? Kung ano sila. Kung ano ba sila, kalagayan nila, ganito, ganyan. But, please, sabihin ng mga tao, nagmakaawa ang Diyos sa'yo. Pwede naman sabihin mo, naawa ako sa'yo. Pwede naman. Pero iba din yung laman pag sinabing, nagmakaawa ang Diyos sa'yo. Pwede. Pwede ganun mo. Ang invitation, hindi dahil naawa ka sa Kanya. Sabihin mo, nagmakaawa ang Diyos sa'yo. Ikaw doon, nagmakaawa. Sasampalin mo ba yun pag makaawa? Hindi Kasi nagmakaawa nga siya eh. Bakit nagmakaawa? Alam niya na may hangganan ang biyaya. Amen? Alam niya, pag matapos ang biyaya, sa age of grace, wala na pong biyaya. Magpatuloy ka hanggang wakas. Kung wala kang tatak na mark of the beast, wala kang kain. Di ba? So, are you saved? Dahil tayo po ay nag-respond sa invitation ng Diyos. Nagmakaawa ang Diyos sa atin, nag-beseech ang Diyos sa atin na please, be saved. Amen? At nung na-save na tayo, yun, nalaman natin, Lord, ikaw pala ay maawain. Hindi lang ikaw nagmakaawa, kundi maawain. So, praise God, nung nalaman natin, ito pala ang sagot. Verse number, ang sagot yon yung binasa natin. Hindi nyo na lang nabalikan. Verse number 12, I thank Jesus Christ our Lord, who hath enabled me and counted me faithful, putting me into the ministry. Verse number 3, who was before a blasphemer and a persecutor, injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14, the grace of our Lord Jesus Christ was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Ganito kasi yan ang sagot ni Odette. Bakit si Paul? Paano mo appreciate ang grace kung hindi si Paul? Paano mo appreciate ang mercy kung hindi si Paul? Paano mo appreciate ang love kung hindi si Paul? Kung si Paul ay good,
Ano pa, anin pang grace. Kung si Paul ay good, anin pang mercy. Di ba? Ba't kailangan siyang awa? Eh, good nga siya. Di ba? Kung siya ay lovable, paano pa na yung love? Oh, kung kayo po ay pumunta si Kristo dito dahil kayo ay lovable, hindi na lang siya pumunta dito. Anong sabi ng Romans 5:8? Look at Romans 5:8. Sabi ng ating apostle sa kanyang sulat, sabi ng Bible, for God commanded His love toward us in that, yan, hindi niyo naintindihan yung while? Naintindihan niyo yung while? Sa Bisaya pa, samtang. Ano bang Tagalog ng while? Oh, yun, habang. Ang sabihin doon, hindi ikaw minahal ng Diyos dahil habang ikaw ay mabait, habang ikaw ay may pera, habang ikaw ay nagsisimba, hindi ka niligtas ng Diyos dahil habang ikaw ay membro sa Baptist Church, habang ikaw ay, ang dami mo ng habang doon, kundi habang ikaw ay makasalanan. Amen? Ligtas mo ba kayo? Kung kayo po ay naintindihan nyo ng mahal ka ng Panginoon, galing gaya ni Pablo na siya ang pattern natin na minahal ng Diyos, kahit pa man siya ay mamamatay tao, kahit siya naman ay blasphemer, kahit siya pa man ay injurious person, pero nung ginawa niya yun, ignorante pa siya. Dahil sa mahal siya ng Diyos habang siya ay makasalanan pa, minahal pa rin siya bilang makasalanan. Amen? At niligtas pa rin siya. Sigurado po ba kayong ligtas? Kung hindi pa, please believe on the Savior. Amen? Si Paul nga na-save. Pupunta, nasa langit na siya ngayon. Kayo pa na hindi ka nakapatay ng tao. Amen? Nakapatay ka na ba ng tao? Wala. Si Paul nakapatay pero naawa ang Diyos sa kanya. Amen? Si Paul ay nanuntok ng tao pero may biyaya ang Panginoon sa kanya. Si Paul ay nag-blaspheme sa pangalan ng Panginoon pero nagmahal pa rin ang Panginoon sa kanya. Kaya siya pala ang pinaka-perfect na magiging pattern. Amen? Kahit sino ka mang tao, nasa kulungan ka man, nasa hupalop ka, kung anong kakayanan mo, Jesus used Paul to be a pattern. Amen? Para tayo na bilang makasalanan, kaya pa rin niyang iligtas. Amen? Walang excuse. Bakit? Siya ang pinaka-chief. Diba? Siya ang pinaka-chief. Amen? Kaya kahit saan ka man, kahit ano ka man, kaya kang iligtas ng Panginoon. And praise God, He is a pattern, not only sa salvation, but He is the pattern sa ating manner of life. Last but not the least, okay, Philippians chapter 4, verse number 9. So, hindi lang siya pattern sa salvation na ating pinanghawakan, maka-Diyos tayo dahil ang Diyos na nanahan sa atin, mystery yun, the mystery of godliness, at ang mystery of the gospel na touch din natin, yung death, burial, and resurrection, naligtas tayo dahil namatay si Kristo para kabayaran sa ating kasalanan, nilibing siya at nalbuhay namang muli at para ito sa ating pagpawalang sala, napawalang sala tayo. Then na-touch din natin yung mystery of godliness. So dalawang mystery ang na-touch natin sa ating pag-aaral na Paul being the pattern. Then the last but not the least, Philippians 4 verse number 9. Ano sabi ng Bible? Those things which you have both learned and received and heard and seen in me. Anong command ni Apostle Paul bilang our preacher? Anong sabi niya? Do. Kanina, anong sabi ni Paul? Consider. Yung kanina, kasi nabitin ako eh. Consider. Kung ano ang sinabi ni Paul, then you have that understanding sa lahat ng bagay. Sa Old Testament, then sa panahon natin ngayon. Ngayon naman, sa manner of life, sabi niya, kung anong natutunan nyo sa akin, gawin nyo. Okay? Sabi ng Bible, ano ang makita nyo dyan na observation? Anong maunang sinabi niya? Okay, anong sinabi niya una? Whatsoever you have, learn. Okay, learn. Ano ang means of learning? Alam niyo ba ang means of learning? Okay, paano ang isang tao magturo sa iyang ibang tao para matutunan niya? Marami. Marami. Either talk or demonstrate. Di ba? Hindi ang pwede na mag-demonstrate, hindi mag-talk, di ba? Okay? Talk and demonstrate. So, paano matutunan ang isang bagay? You will talk. Kaya ako, I'm talking now para matutunan nyo. Then, I also demonstrate. Okay? So, ang sabi ng Bible, kung anong natutunan nyo sa akin at natanggap nyo at narinig nyo at nakita nyo, nakita nyo kung anong natutunan, learn, ano pa? Receive, ano pa?
heard, ano pa? Seen. Then ang gusto niyang malaman, ang gusto niyang i-advise sa atin, do. So, nakakita na ba kayo ng Kristiyano at pastor na sabi niya, mga membro, sana sundin niyo yung aking sinabi. Narinig niyo ba sinabi ko? Sabi ng mga kayo, opo, narinig namin pastor. Pero kung may nakita kayo sa akin, seen in me, huwag niyong gawin. Ang tawag doon, inconsistent. Amen? Kasi meron pala akong sinabi na doktrina, pero ang aking buhay hindi akma sa doktrina sinuro ko. Anong tawag doon? Not connected. So ang testimony ko, bad, mali, hindi maganda. Sa tingin nyo, may nakitaan kayo na hindi akma na doktrina. Kung ano nakita nyo na tinuro ko na doktrina, narinig nyo, tinanggap nyo at natutunan nyo, may mga bagay bang hindi ko ginawa? Kung may mga bagay na hindi ko ginawa, ang mangyari yan, hindi ako makakuman ng do. Diba? Paano ako magsabi na magbigay tayo mga kapatid? Kung ako, hindi din nagbibigay. Amen? Maglinis tayo mga kapatid at tulungan natin kung hindi din ako tumulong. Di ba? Ano pa? Mag-soul-winning tayo mga kapatid. Magpunta tayo sa isang mga kaluluwa na hindi paligtas. Tapos, magsabi ako pero hindi ko ginawa. Anong tawag doon? Hindi siya connected. Amen? Ang tawag doon ay blasphemy. A blasphemy or not a good example. So marami nagsasabi, anak, huwag kang manigarilyo ha. Pero ang papa pala ay nagsisigarilyo. So ano tawag doon? Huwag kang manigarilyo, gawin mo ang sinabi ko, huwag mong gawin ang aking ginagawa. No? Kaya sa eskwelahan, di ba? Uso na ang vape ngayon. Nagkalat ng mga vape. Kaya sabi ng mga magulang, ma'am, nagpunta ako dito kasi ang aking anak ay kukunin yung vape. Mahal pa naman yan, 5,000. Imagine mo yan, pati yung ano sila natin matulungan? Ipakilala natin ang tagapagligtas. Amen? Kasi makasalanan sila. Pag matulungan na sila na maligtas, mautid, tayo din naligtas, gagawin natin example at gagawin din natin kung anong dapat gawin para tayo ay katulad kay Paul. Na sinabi ni Paul, kung ano ang natutunan mo, gawin mo. Kung anong natutunan niyo sa akin, gawin niyo. Sabi ni Paul, kasi pattern nga si Paul eh. Amen? Kung anong si Jidaida. Tulog siya. No? So, turuan nyo ang inyong mga anak na babae. Hindi pwede na marunong magsuklay ang aking anak, pero akong asawa hindi. Di ba? So, saan nakuha? Sa asawa ko. Di ba? So, hindi pwede. Sabi ko, magsuklay ka naman. Paano magsuklay yung babae kong anak kung hindi ka magsusuklay din? Amen? So, matutunan ang isang bagay sa mga nagturo, sa mga pattern. Amen? So, kayo po ba ay pattern? Dalawang klaseng pattern, either good or bad. So, sana mga naging pattern tayo sa good. So, Brother Tim, tuloy ka lang. Marami kang kaluluwa na dalhin dito, a good pattern, dala tayo, punta tayo sa church. That's a good pattern, mga na magdala ka ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen? So, kung kahit sino mang mga kaluluwa na gusto nyong invite, be a pattern to them. Amen? Be a pattern to them. Be a good pattern. Hindi lang tayo pattern na walang kabuluhan, kundi pattern na tayo sa good, hindi sa bad. Kasi ang bad natin, nasa past na eh, under the blood na yon. 2 beses na kinanta kanina. So, kayo po ba ay nalinisan na sa dugo? Sana pattern tayo na malinis ang buhay natin. Ang Diyos na maglakad tayo sa ating trabaho, kung saan man tayo mamaya maglakad or pupunta tayo sa mga places, sana ang Diyos nakita sa buhay natin. God like us. God-likeness. So, let's all stand. Let's pray. Our dear Heavenly Father, Lord, bless us once again as we apply what we have learned. Sana si Apostle Paul bilang ang aming pattern na sinabi niyo po sa inyong salita na ang his life ay lahat ng angle sa buhay niya, Panginoon. Before he got saved, ay talagang worst enemy po siya sa cross. And after he got saved, ay nandun yung buhay niya bilang naging pattern.
tulungan niyo po ang bawat member sa church na maging pattern din sila. Kasi si Apostle Paul naging good pattern sa amin. After nalaman namin na saved siya, kami din nawa, Lord, nung nalaman namin ang kaligtasan at kayo ang tagapagligtas, naniwala kami. Sana, Lord, ay maging good pattern kami sa iba. Hindi lang kami maglakad sa mundo na parang walang tumitingin sa amin. Sana, Lord, ay maging always kami na mindful and conscious na may somebody is looking at us. And first, kayo ang unang tumitingin sa amin. Second, family namin. Third, yung church na kung saan kami pumupunta. And even sa aming mga mag-anak, katrabaho, kakilala dito sa community. Lord, help us. Kung may mga kamalian man kami nagawa for the past weeks, hindi kami naging good example, good pattern sa kanila. Sana, Lord, ma-amen pa namin bukas, mamaya. Pwede pa namin i-straight na tama ang aming mga thoughts, tama ang aming mga way to deal people and with honesty and live peaceably with all men as much as possible. Lord, thank you for that. And sa mga upcoming events pa sa aming church, tulungan nyo kami prayerfully na mga men din, they could be a good pattern to be up to teach and they will be a good teacher na ako ang bilang minister nila, hindi lang ako ang magturo, sana din ay they will always be available in preaching your word. And help us once again this evening sa aming pagpahinga hanggang sa aming whatever things namin pag-usapan this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Quickly lang po, sit down lang po tayo. Ang Sambales po ay medyo alanganin kasi hindi po tayo nagkakaisa pa dahil una, mga araming brethren, financially, kumbaga, kasi mahal 1,350 per head. No? At saka yung aming mga brethren na 1,350 per head, ang adult rate niya is 6 above, adult na siya. So, ang aking anak, ako na kami, 4 na kami agad. 4 na kami. Kasi ako, wife ko, Joboy at saka si Jedaida. So, mabigat talaga. May camp meeting pa. Kaya practically na lang natin. Hanapan natin yung paraan na makapag-fellowship tayo na we could be together na Holy Week kung saan man tayo. Amen? Kanya po, mabadad? So, ako naisip ko na kanina. Kasi 2 event camp meeting following week. Tapos, Holy Week sa bago mag-camp meeting. Mas maganda ang ating gagastusin na talagang pang leisure lang, isupport natin sa camp meeting. Amen? Matuwa pa ang Panginoon. Amen? Matuwa pa ang Panginoon. Kasi ang ating nakita natin kanina na meron tayong tinatawag na learning. Ano yung learning? Kasi thought yun Di ba? Thought yun. Sabi niya, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. So, hindi natin pilitin ang mga bagay-bagay. Amen? Kasi kung pilitin natin, tayo lang din ang masaktan. Una, bulsa. Saktan. Di ba? So, hindi tayo ready. Actually, bugso lang yon sa aming planning. Planning. Maganda doon o mga ganon. Pero hindi pala talaga naluharan natin sa ating panalangin. Amen? Kaya, we need to have a good decision every time.